Alright mga kapatid, meron muna ditong tanong kung ngayon ng eleksyon, presidential election, iboboto mo ba si Inday Sara Duterte bilang susunod na presidente ng Pilipinas? Of course, yes na yes, 100% kahit po lahat ng nanonood sa atin, gustong gusto po na sana si BP Sara na lang ang maupo. Kasi yung presidente po ngayon, hindi natin alam kung kaya niya ba talagang maging presidente. Actually ako, para sa akin, hindi niya talaga kayang maging presidente. Dahil magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong ang mga dapat makulong dyan sa flood control project. Mga kapatid, ito po ang inyong Kuya Deng. Kamusta? Makibalita po tayo. Ito po ang una nating ibabalita. May hawak din tayo. Oo, magugulo po ang utak ni Ping Lacson nito, mga kapatid. Basahin ho natin ha. Muling binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Pampilo Ping Lacson sa kanyang Facebook live stream nitong Sabado at iginiit na mayroon ding umano silang hawak na impormasyon laban kay Ping Lacson at iba pang personalidad. Yari na naman si Ping Lacson. Let me assure you guys, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon. Alam nyo naman mga kapatid, kasi kung ngayon hindi sigurado o baka mabaliwala lang. Kasi kung hihingi ka ng katarungan ngayon, hindi ho papatas ang laban. Kasi alam nyo naman, base sa aking impormasyon na nakakalat at ang aking opinion na rin, baliwala ang administrasyon ngayon kung hihingi ka ng tulong. Ibig kong sabihin, hindi mo sila maasahan. Wala. Babaliktad at babaliktad lang. Alam nyo naman, may bendalo sa kanilang kampo. Mahirap na. Kung may mga airbender, dito may bendalo. Okay mga kapatid, next na po tayo. Ano ang susunod? Ayan mga kapatid, basahin na po natin. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante sa inyong makaboto, dapat dumating ka sa Senado, sabi ni President Marcos. Anong gusto mo? Makukuha mo na lang si Bato ng ganon-ganon? Ngayon, pagkatapos niyong kasuhan si Marcoleta at si Jinggoy, gusto niyo umatin at dapat sumipot? Sabi pa sa aking palagay, hindi dapat kung talagang importante yung makaboto, dapat dumating ka sa Senado. Para kay Bato ba yan? Para kay Marcoleta o kay Jinggoy? Yun naman pala eh. At ang sabi naman po ng ating former spokesperson Harry Roque, heto na ang marching order ni Bangag. Huwag pabotohin ang mga wala sa Senado. Expect na rin na ibaba sa 14 to convict BP Sara gaya ng 13 is 12 formula nila. Hayaan na ba, bayan? Tahimik pa rin ba kayo? Alam nyo mga kapatid, gustuhin man lumaban ng mga kababayan natin o gustuhin natin talagang mapalitan na yung administrasyon ngayon, nasa kanila ho kasi ang kapangyarihan. Kung dati, nasasabi natin na kailangan talagang magkaisa na tayo bilang Pilipino. Pero alam nyo kasi maraming nanggugulo. At sa pagkakataon na ito, baka po may mangyaring hindi pa maganda o baka maulit pa yung tinatawag nilang Plaza Miranda. Hindi ko alam kung anong nangyari doon, pero parang sacrificial lamp yung naganap. Mahirap na ho, no? Diba? Kasi kahit anong rally, yung Iglesia ni Cristo, sa totoo lang sa pagkakaalam ko, hindi naman lahat yan maka Duterte. Pero gusto nila, pumatas sana ang laban. Pero anong ginawa nila kay Marcoleta? Ginurgur pa rin nila. Hindi marunong makinig ang presidente. Alam mo, wala na sa katinuan. Para sa aking pag-iisip lamang, sa aking opinion, ang presidente ay parang hindi na nakakapag-isip ng maayos at hindi na maganda ang kanyang mga pinagsasabi. Yun lang po mga kapatid. Okay? Dumako na po tayo sa isa pa. Yan. Ito maganda to. Rubio, napaka-arrogante ng ICC. Napaka-arrogante ng ICC. Sinubukan naming hikayatin ng ICC na magpatupad ng reforma at makinig sa amin, ngunit tumanggi sila. Napaka-arrogante nila kaya nagsimula na kaming gumawa ng hakbang upang mapanagot at mapigilan sila. Ibig sabihin yung ICC, kung tutuusin, ang ganda pakinggan, International Criminal Court. Pero anong nangyayari? Imbis na sila yung malalapitan para lang humingi ng katarungan pag hindi na kaya ng ating bansa. Ganun sana kasi International Criminal Court, ang ganda pakinggan. Pero
nasira ang lahat ng yan, no? Dati paniniwala ko maganda pakinggan, wow, okay to. Pero ngayon hindi na. Sa utak ko itong mga to palyado, walang kwenta. No, kahit na kasi imposible namang hindi matatalino yung mga yan. Alam nila na wala na silang jurisdiction sa Pilipinas pero gumawa pa rin po sila ng paraan para makipagkasundo dito sa Pilipinas. Napaka-bullshit, di ba? Napaka-bullshit nun. Si Tatay Digong ho natin, hindi niya po deserve yun. Dapat parangalan pa yun kasi 80 or 81% po trust rating. Napakataas po nun bilang isang presidente. Congrats sana pero binaboy nila ang Pangulong Duterte. Yun po ang kinadudurog din ng aking puso. Sana ho makabalik ang ating Tatay Digong. Speaking of that, kasi may kumakalat na parang, ewan ko kung kakamping yun o dilawan. Sabi ng ganun. Sabi kasi ni BP Sara, hinihintay natin na makalabas si BP Sara. Tapos yung isang pahayag naman, sabi ng ganun, parang gusto nilang ipahatid na sinabi ni BP Sara na makakauwi na si si Pangulong Duterte. Wala naman akong nakita sa term na yon na sinabing hanapin ko. Ayan mga kapatid. Hindi naman sa tagapagtanggol ako ni BP Sara pero binasa ko ng maayos pero wala namang mali sa sinabi ni BP Sara. Pakinggan ho natin basahin ko po. Makikita ko po siya, ex-President Rodrigo Duterte, sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at hinihintay natin lahat ang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. No? Ang nangyari kasi, dinugtong nila yung makikita ko po siya sa susunod na linggo. No? Makikita siya sa susunod na linggo, magkikita sila, parang ganun, or dadalaw. Ngayon, may kuwit, mahal natin lahat at hinihintay nating lahat ang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. Ngayon, ang iniisip nila dito, makikita ko po siya. So, ibig sabihin, akala nila lalabas na si Pangulong Duterte. Ngayon, dito naman sa kabila, wala akong sinabi na lalabas si PRRD next week. No? Tapos, parang nung July 25, parang isinasampal nila kay BP Sara to. Wala kang sinabi pero bakit may pahayag kang makikita ko po siya. Sa susunod na linggo, mahal natin lahat at hinihintay natin lahat ang paglabas, pag-uwi sa Pilipinas. Sa madaling salita, mga kapatid, parang sinasabi daw ni BP Sara dito na si PRRD uuwi na. Base sa aking experience, dito kasi sa Bisaya, minsan Tagalog, Bisaya, minsan nagkakaroon ng misunderstanding, misunderstood. Kahit po ang aking partner sa buhay ngayon, ilang taon na ba kami? 7 to 8 years na. Minsan meron din kaming pagkakataon na hindi kami nagkakaunawaan dahil po dun sa Tagalog at sa Bisaya. Yung Tagalog ko, iba yung pagkakaintindi nila, then yung Bisaya, magkaiba din ang pagkakaunawa. Then pag siya nagtagalog, iba yung minsan interpretasyon ko doon sa kanyang sinasabi. So, kung titingnan yung maigi, makikita ko po siya. 'Di ba? Si Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Siguro yun yung bibisita sila, may quit Mahal natin lahat at hinihintay natin lahat ang paglabas at pag-uwi sa Pilipinas. So, pinagdugtong-dugtong nila yon, misunderstanding na may sinasabi si BP Sara na makakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Pangulo pa rin para sa akin. Kasi siya ang pinaka-the best na pangulong naging pangulo sa panahon ko. Tapos biglang dito, wala akong sinabi na lalabas si PRRD. Ano bang tawag sa ganito? Conspiration ba tawag ko? Kalimutan ko na. Misunderstanding sa madaling salita. Akala nila sinabi ni BP Sara na lalabas na si PRRD. Pero syempre, lahat naman tayo naghihintay na makalabas at mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin uuwi na agad si Tatay Digong. Hindi ho ganun yun, mga kapatid. Okay, move on na po tayo dyan. Wala kung ganun ang pag-unawa nila, wala tayong magagawa. No? Gusto kasi nilang
pasamain palalo si BP Sara. Pero kahit anong gawin po nila, lalong minamahal si BP Sara. Di ba? Okay. Dako na po tayo dyan. Wala ka na. Rubio, kung sino ka man, Tagalog o English ka man o Tinagalog lang to. Wala na tayong magagawa dyan sa ICC. Ang tanging paraan na lang dyan ay mabuwag talaga ng tuluyan yan. Okay? Dito na po tayo. Bilyong-bilyon ang ninakaw niya pero wala naman siyang leeg. Ano yun? Malamang wala ring bird dito. Oh, agoy. Sabi-sabi, mataba eh, no? Doc Lorraine Badoy. Ayan po, former PCOO USEC. Sabi ng ganun. Kumpletuhin natin to mga kapatid, ano? Nagbahagi si dating PCO Undersecretary Dr. Lorraine Badoy ng isang social media post na naglalaman ng komento tungkol sa isang opisyal. Sa kanyang post, sinabi niya bilyon-bilyon ang ninakaw niya pero wala naman siyang leeg. Malamang wala rin siyang birdie. Makita sa larawan ng isang opisyal na nakasuot ng kremang barong Tagalog, nakatayo sa isang formal na venue. Kapansin-pansin ang kanyang malaking pangangatawan, binulagang mukha at tila ang leeg ay nawawala. Sino ba to? Di ko kilala. Ang naturang post ay mabilis na kumalat sa social media at nakakuha ng libo-libong reaksyon at komento. Ingat po kayo dyan, Doc. No, Doc Lorraine, kasi alam niyo naman ito, mga minsan malalambot ang mga puso ng mga mata. Ibang lambot ang puso. Kasi po, maaaring magdemanda, alam niyo naman. Lagi naman ganun. Demanda, ganyan. Ayun, tumunod na ang bell mga kapatid. Wala tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo na mag-isamang reaction at katulad po nito, huwag nyo kakalimutan mag-like sa ating video. Maraming salamat po.